Walang hiya ka, Mark. Ayaw mo akong kausapin. O ito para sa'yo. Mula sa Calamba, Laguna ay may isang relasyon ang nabuo sa pagitan ng isang security guard at isang grade 7 student na kapwa mga lalaki. Ngunit ang pagmamahala na ito ay unti-unting masisira dahil sa selos at galit. Ano nga ba ang pumasok sa isip ng nasabing security guard upang gumamit ng dahas sa pag-asa makakamit niyang muli ang pagmamahal ng binata? Paano nga ba niya nakuwang saktan ang taong kanya pinakamamahal? At matakpang kaya ng salitang sorry ang pinsalang kanya nagawa sa biktima? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang pagmamahal ng ating sariling pamilya ang unang pagmamahal na ating dapat maramdaman sa buhay. Mula sa ating mga magulang at kapatid, sila ang mga taong kasama natin sa ilalim ng isang bubong mula pagkabata. Sila ang mga taong magmamahal sa atin ng wagas, huhubog sa ating katauhan at gagabay sa ating paglalakbay sa masalimuot na katotohanan ng buhay. Pero hindi lahat ng tao ay binigyan ng pagmamahal na ito. Gaya na lamang ng dalawang taong sina Mark, 15 years old na grade 7 student mula Calamba, Laguna, at si Renz Ivan Valderrama na tubong Bicol. Si Mark ay isang batang kapos sa pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Musmos pa lamang ay sumakabilang buhay na kasi ang kanyang ama, habang ang kanyang nanay naman ay nakakulong dahil sa isang mabigat na kasalanan. Sa kanyang paglaki ay si Lola Lita na lamang ang tanging naging sandalan ni Mark upang magabayan siya ng tama sa buhay. Dahil dito ay naging mataas ang kanyang pangarap sa buhay. Gusto niya makapagtapos sa pag-aaral at makahanap ng disenteng trabaho upang maibalik ang tulong at pagmamahal ng kanyang lola na nagsisilbing ina para sa kanya. Samantala, si Renz naman ay mula sa isang mahirap na pamilya. Kapos sila sa pinansyal na aspeto ng buhay. Kaya naman napili niya lumuwas ng syudad upang makipagsapalaran. Di nagtagal ay nakakuha siya ng trabaho bilang isang security guard kung saan naka-duty siya sa probinsya ng Los Baños, Laguna. Pero lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya ay may itinatagong malalim na sekreto si Renz, kung saan ang kanyang pagtingin ay para sa kanyang mga kapwa lalaki. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit niya tuluyan nilisan na kanilang lugar upang lubos niya mailantad ang kanyang tunay na katauhan nang walang humahadlang mula sa kanyang mga kapamilya. At bungsod ng mga tagpong ito ay magkukrus ang landas ng dalawang taong kapos sa pagmamahal na mauwi sa isang romantikong relasyon sa di inaasang lugar at sa hindi inaasang pagkakataon. Isang araw ay nagkakilala sina Mark at Renz sa isang inuman kasama na ang kanilang mga barkada. Batid ni Renz na isang minor de edad si Mark noong mga panahon na yon. Pero hindi ito naging hadlang upang lantaran niyang ipabatid ang kanyang nararamdaman. Sa unang beses pa lang kasing masilayan niya at makausap ang binata, ay mabilis ang nahulog ang kanyang loob sa angking kabaitan nito. Kaya naman, ang unang pagtatagpo na ito ay mabilis pang nasundan ng ilang beses. Sa tuwing walang pasok si Renz, ay inaaya niya mag-inuman si Mark kasama ang kanilang mga barkada. At hindi nagtagal, ay ipinagtapat na nga ni Renz ang kanyang namumuong pagtingin kay Mark na sa kabutihang palad ay maluwag naman itong tinanggap ng binata. At di nagtagal ay tuluyan na nga naging magkasintahan ng dalawa. Pagkatapos nito ay inalok ni Renz si Mark na tumira na ito sa kanyang bahay upang magkasama na sila sa iisang bubong. Noong una ay bakas pa sa kalooban ni Mark ang pag-aalinlangan, lalo na't alam niyang mainip lamang siya sa bahay sa tuwing may pasok sa trabaho si Renz. At sa kadahilanang ito ay sinabihan siya ni Renz na maaari siya magsama ng isa pang kaibigan niya sa bahay para hindi siya mainip. Kung saan nakumbisi niya ang binata hanggang sa tuluyan na nga sila magsama sa isang bahay, bagamat tutol ang kanyang lola Lita sa kanilang relasyon. Mula noon ay namuhay na namasaya ang dalawa. Ang pagkukulang sa pagmamahal na nararamdaman nila ay tila bang napunan ng isa't isa. Wala na silang mahiling pa noong mga panahon na yon,
Ngunit gaya ng isang normal na relasyon ay magsisimula na umusbong ang mga problema. Lalo na't unti-unti nila nakikilala ang tunay na pag-uugali ng isa't isa. Sa pagkakataong ito ay naging mahigpit na si Renz kay Mark. Batid niya ang kanya pagkasiloso na laging nagiging ugat ng kanilang pagtatalo. Pilit niyang ikinakahon si Mark sa loob ng kanyang pagmamahal. Ngunit masyado pang batang isip ni Mark para sa ganitong level ng relasyon. Kaya naman makalipas ang halos 3 buwan na pagsasama, ay kumalas na si Mark sa kanilang nakakasakal na relasyon. Sa pag-alis naman ni Mark na ito, ay labis na gumuho ang mundo ni Renz. Hindi niya matanggap na iniwan na siya ng binata, lalo na't ito lamang ang taong unang tumanggap sa kanya pagkatao at nagbigay sa kanya ng lubos sa pangunawa. Ngunit dahil sa kanya makasariling pag-uugali, ay muli nga siyang naiwan nag-iisa sa buhay. At dahil dito, ay binalot ng kalungkutan na kanya pagkatao na mag-uudyok sa kanyang makagawa ng mga hindi kanais-nais na bagay. Dahil hindi matanggap ni Renz ang mga pangyari, ay tuloy niya pa rin sinusuyo si Mark upang bumalik ito sa kanya. Pero naging matigas ang kalooban ni Mark, lalo na't meron na itong bago na pupusuan. Nang malaman ito ni Renz, ay napalitan ng galit at selos ang kanyang nararamdaman. Kaya naman ang dating panunuyo ay napalitan na pagbabanta sa buhay ng binata. Dahil sa takot na dala ni Renz, ay napilitan magsumbong si Mark sa kanyang lola at ipinaalam din nila ito sa mga pulis. Ngunit ang pagbabanta na ito ay hindi pa rin natigil, kung kaya't nauwi na sa demandahan ang dalawang panig. Labis naman ang naging paghingi ng dispensa ni Renz sa mga nangyari. At sabi nitong magagawa niya pumatay na ibang tao, pero hindi niya kailanman masasaktan na binata dahil mahal na mahal niya ito. Sinabi niya na ang mga pagbabanta na kanyang ginawa ay bunga lamang umano ng kanyang kagustuhan na makabalik sa kanya si Mark. At mula noon ay tuluyan na nga nilamon na kalungkutan ang pagkatao ni Renz, sa kadahilan ng nag-iisa na naman siyang muli sa kanyang buhay. Tanging alak ang kanya naging sandalan noong mga oras na yon. At dahil sa selos, galit at panghihinayang sa nasirang relasyon, ay mabubuo ang isang maitim na plano sa kanyang isip. July 4, 2019, dakong alas 12:30 ng tanghali, ay nagpunta si Renz sa eskwela ang pinapasukan ni Mark sa Calamba, Laguna. Madali naman siya nakalusot sa gate ng mga gwardya dahil nagpanggap siyang bilang isang construction worker na nagtatrabaho sa loob ng eskwelahan. Nakuhanan pa nga ang lahat ng galaw ni Renz sa CCTV ng eskwelahan at mula doon ay matyaga niyang hinanap ang classroom ni Mark. Nang makita niya ang binata, ay sinubukan niyang tawagin ito para makausap, pero tumanggi ito. Nilapitan din ni Renz ang ilang kaklase ng binata para magpatulong na makausap ito. 10 beses siyang tinulungan ng mga classmate ni Mark, pero 10 beses din siya tinanggihan nito. At dahil dito ay tuluyan na nga sumabog ang kanyang galit na mauwi sa isang karumal-dumal na krimen. Dahil nakagustuhang makita at makausap ang binata, ay sapilitan na nga pinasok ni Renz ang classroom ni Mark. Nang makita siya ng binata ay tumakbo pa ito, pero na-corner din niya ito bago pa man ito makalabas. At nang magtagpo muli ang kanilang landas, ay walang kaabog-abog na binunot ni Renz ang kanyang service firearm sa trabaho na nakalagay sa backpack sa kanyang harapan. Tinutukan niya si Mark sa bandang ibaba ng katawan nito dahil gusto niya lang sana itong paputukan para matakot. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay biglang yumuko si Mark para makaiwas. At sa pag-alingaw-ngaw ng isang putok ng baril ay tinamaan ng bala sa ulo ang binata habang mabilis namang tumakas si Renz papalabas sa eskwelahan. Pagkatapos ng tagpong ito ay kaagad naman tinulungan ng mga tao si Mark. Nagkalat ang dugo sa kanyang classroom habang labis at trauma naman ang naramdaman ng mga estudyante dahil sa kanila nasaksihan. Ilang saglit pa nga ay nadala pa sa hospital si Mark, pero huli na ang lahat dahil dead on arrival na ito ayon sa mga doktor. Sa kabilang banda naman ay mabilis na nagtago si Renz sa liblib at bulubunduking lugar ng Laguna. Hindi naging madali ang mga tagpong ito para sa kanya. Wala siyang dalang pagkain at inumin dahil sa pagmamadali at takot. Ang tanging bumubuhay sa kanya ay ang inuming tubig na nakukuha niya mula sa lawa. At hindi nagtagal, dala na rin na konsensya at gutom,
Muli siyang bumaba sa kapatagan upang tuluyan na nga isuko ang kanyang sarili. Mabilis naman nakakuha ng pagkakataon ng mga pulis para siya ay maaresto, kung saan mapayapa naman siya sumama at isinuko niya din ang dala niyang baril. Dala ng mga patong-patong na ebidensya mula sa mga CCTV footage at salaysay na mga classmate ni Mark ay sinampahan ng kasong murder si Renz. Labis naman na kanya pagsisisi at paghingi na paumanhin sa kanya nagawa. Dahil hindi niya umano sinasadyang mapatay si Mark, lalo na't mahal na mahal niya ito. Gusto lamang niya umano itong takutin dahil nalaman niyang meron ng ibang tao ang kumakanlong at nagmamahal dito. Pero huli na ang lahat, ang galit at selos na kanyang nararamdaman ang nagtulak sa kanya upang kalabitin ang gatilyo na tumapos sa buhay na kanyang pinakamamahal. Galit din at pagiging nagtis naman ang naramdaman ng makamag-anak ni Mark sa kanyang pagkawala. Kaya wala naman silang ibang mahiling pa kundi ang mabulok sa bilangguan si Renz. Dahil inagaw nito ang pagkakataon na mabuhay, pati na rin ang mga pangarap ng binata. Sa huli, ang galit ay parang isang lason na unti-unting sumisira sa ating pagkatao. Kaya naman pag-isipan natin ng 10 beses ang isang bagay na ating gagawin, lalo na kapag tayo ay galit. Huwag tayo magpapadala sa ating mga emosyon dahil anumang salita ang ating mabitawan o aksyon ng ating magawa habang binabalo tayo ng galit ay siguradong hindi maganda ang kalalabasan. Tandaan natin na ang salitang sorry ay may kakayahan lamang bumura ng galit. Pero hindi nito kailanman mabubura ang nagawa nating mali, lalo na't merong buhay ng tao ang nasira dahil sa ating makasariling emosyon. Walang iya ka, Mark. Ayaw mo kausapin. O ito para sa'yo.